Pwede na po ulit ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Yan po ay matapos katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng MMDA na tanggalin ang Temporary Restraining Order o TRO sa NCAP. Pinusuhan niya sa barangay saksi ni Joseph Moro. August 2022, naglabas ng Temporary Restraining Order ang Korte Suprema sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension o NCAP. Sa pamamagitan ng NCAP ay matutukoy sa mga CCTV camera sa mga kalsada ang mga paglabag ng isang motorista at ang ticket o notice of violation ay ipadadala na lamang sa tirahan ng motorista. Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon ng MMDA at nilift o tinanggal nila partially ang TRO sa NCAP. Sabi ng tagapagsalita ng SC, agad na ipatutupad ang desisyong ito pero nilinaw din niyang para lamang sa MMDA ang TRO. Nananatili ang TRO pagdating sa mga LGU. Ipatutupad lamang daw ng MMDA ang NCAP sa major thoroughfares gaya ng C5 at EDSA. Tinanong namin ng mga kapuso online kung pabor sila rito. Sagot ng isa, pabor. Mas maganda din daw na ilagay ito sa isang app kung saan makikita ang detalye ng paglabag at litrato ng mismong violation. Pabor din ng isa pa, katulad daw ito sa ibang bansa pero kailangan pang repasuhin at maintindihan ng mga driver ang implementing rules and regulations. Komento naman ng isa pa, hindi. Kawawa raw ang mga operator na may-ari ng kotse. Hindi raw kasi alam kung driver ba o owner ang may kasalanan. Sabi pa ng isa, tama na ituloy ito dahil madami na ang abusado sa daan. Sagot ng isa pa, bago sana ito ipatupad, ayusin muna ang mga lubak sa kalsada at traffic lights. Sabi naman ng mga motorista na amin nakausap, pabor naman po sa amin yun, sir. At least po makakaiwas sa sir, pag may mga huli po. Yun na, diretso na po talaga yun pag sa CCTV, sir. Kami mga taxi driver o mga PUV driver, hindi pa po. Kasi minsan hindi tama yung huli nila . Marami kami napapansing mali. Ayon sa MMDA, isang NCAP sa mga makakatulong para maibsan ang traffic, lalo sa ilalim ang EDSA sa rebuilding o yung malawak ang pagkukumpuni. Yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket, na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhulihin na lang namin through CCTV camera. Nasa 2 taon na kukumpunihin ang EDSA at ayon sa Department of Transportation, hindi naman daw kailangan mag-alala ng mga gumagamit ng EDSA busway dahil meron pa rin yan, ilalabas na lamang at dedicated pa rin yan. Ang mawawalan ng lane ay yung mga private na mga motorista. Wala tayong magagawa. Kailangan unahin natin ang commuter. Inaayos na rin daw ang ilang pasilidad sa EDSA Bus Carousel katulad ng pagpapagana ng 18 elevator sa 6 na estasyon nito. Naglagay na rin ang mga wheelchair lift para sa mga person with disability. Pinamamadali na rin ang pagtapos sa common station ng LRT, MRT3 at MRT7 na noong 2021 pa target matapos. Ang target natin by early 2027, tapos na lahat. Tapos na ang common station. Tapos na ang MRT7. And nakakonekta na tayo sa LRT1 papuntang MRT3 and MRT7. Dagdag pa ng DOTR, bultuhan ang gagawing pagkumpuni sa EDSA. Unang maapektuhan ang bahagi ng EDSA mula sa Roas Boulevard sa Maynila hanggang sa Guadalupe sa Makati. Ayon sa DPWH, isa-isahing kumpunihin ang mga lane para hindi kailangang tuluyang isara ang EDSA. Sabi pa ng DOTR, planong gawing libre ang ilang bahagi ng Skyway para mabawasan ng traffic. Yung mga kababayan natin na imbes na sa EDSA, meron silang ibang dadaanan, alternative na dadaanan. At ang pinakamadaling alternative na dadaanan ay ang Skyway. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nagdulot ng baha ang matitinding pag-ulan sa Davao City at iba pang bahagi ng Mindanao. At sa Coronadal City, nasawi ang 2 inanod habang naliligo sa talon. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Gumulat sa mga residente ang katawan ng babaeng tinangay ng lumaragasang tubig pasado alas 5 ng hapon nitong Lunes sa Barangay Kakub, Coronadal City. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan ang babae sa ibabang bahagi ng sapa, 2 kilometrong layo mula sa talon. Katawan naman ng lalaki ang nakitang sumabit sa mga kahoy sa sapa, mandang 500 metro ang layo mula sa talon.
pinagtulungan siyang sagipin ng mga residente. Ayon sa mga pulis, 29 anyos ang lalaki na isang delivery rider. Magkakilala at pareho silang taga-barangay Paraiso ng babaeng 24 anyos na isang guro. Wala na silang buhay ng matagpuan. Sinasabi ng mga witness that around 5 p.m. while yung dalawang biktima is naliligo doon po sa Millennium Falls dump site of Barangay Kakum na bigla lang lumaki yung tubig na galing sa ilog na nagresulta sa kanilang pagkaano sa iba't ibang part ng river. Ang mabilis umanong pagtaas ng tubig ay dulot ng malakas na buhos ng ulan. Punsod din ng matinding ulan, binaha ang ilang kalsada sa Magsaysay, Davao del Sur. Grabe naman eh, kaduhaan naman ko naabtag bahaan eh. Stranded ang ilang motorista. Ayon sa uploader, lampas isang oras na naghintay bago humupa ang tubig. Nagpabaha rin ang pag-apaw ng Likanan River sa Davao City kaninang umaga. Ang mga stranded na motorista, matagang naghintay sa tabi ng kalsada. Apektado ng mga pagbaha ang Barangay Lasang at Barangay Bunawan. Mahigit 100,000 at 70,000 residente naman ang apektado ng mga pagbaha sa Maguindanao del Sur ayon sa OCD BARM. Mahigit 800 sa kanila ang nasa evacuation centers. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdulot ng masamang panahon sa Mindanao. Hindi pa man opisyal na panahon ng tag-ulan, may mga paghahanda na raw ang Office of Civil Defense, kabilang ang pagpapaigting ng ugnayan sa mga local government unit at pagtitiyak na maayos sa mga evacuation center. Patuloy rin daw ang preparasyon para sa pagtatayo ng Ligtas Pinoy Centers o yung mga permanenteng evacuation center para sa iba't ibang sakuna. Ang magiging next pong hakbang ay mag-identify ng mga lokasyon na ipaprioritize po natin. Para sa ganun, sa 2026 budget po ng DPWH, ito pong mga lokasyon na ito ang una pong pagtatayuan ng ating mga Ligtas Pinoy Center. So dyan po papasok kung meron pong bulkan sa inyong lugar, dyan po papasok kung kayo po ay madalas tamaan ng bagyo, at syempre po yung mga landslide prone areas. Para sa GMA Integrated News, Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon sa maraming lugar bukas at dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posible rin ang thunderstorms dulot ng easterlies lalo na sa bandang hapon at gabi. Base sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Mindanao. Malawakan po yan at may malalakas na buhos kaya malaki pa rin ang banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa Eastern Visayas pati na sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, maalinsangan at aabot sa 41 degrees Celsius ang init pero posible pa rin ang localized thunderstorms. 37 lugar ang posible makaranas ng heat index na nasa danger level bukas. 46 degrees Celsius ang pinakamataas at sa ngayon wala pang namamataang bagong sama ng panahon. Nakalabas na rin sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na namataan kahapon ng Pag-asa. Pinatututukan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang paghabol sa mga small-time drug pusher. Pero mahigpit niyang bilin, dapat walang mangyayaring pang-aabuso. Saksi, si June Veneracion. I want to be respected but maybe fear is better. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin sa ginagawang mga hakbang ng kanyang administrasyon laban sa droga. Aminado ang Pangulo sa paghabol at paglansag ng malalaking sindikato ng droga. Napabayaan ang paghuli sa mga maliliit na isda. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. Gusto daw itong baguhin ng Pangulo. Kaya naglabas siya ng kautusan na tutukan din ang problema ng street-level drug pushing. Sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Pero, tignan muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. Pero sa pagpapalakas ng operasyon laban sa mga small-time drug pusher,
Dapat walang pang-aabuso, sabi ng Pangulo. Iniiwasan ko yung basta't may suspetsa o may hinala o may sumbong, basta't huli, papatayin na lang, di ba? Wala Yun, doon kami lumalayo. Doon kami lumayo. Matatandaan sa opisyal na tala, umabot sa mahigit 6,000 ang bilang na napatay sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero sa tala ng mga human rights groups, posibleng umabot yan sa tinatayang 30,000, bagay na naging mitya ng pagkakaaresto at pagkakadetine ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Yung sabi mo ng infliction of harm is not a priority, is not a consideration doon sa kwan natin sa illegal drugs. Bagamat nilalatag pa ng PNP Drug Enforcement Group ang plano kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo, tiniyak ng pulisya ang kanilang gagawin ay malayong-malayo sa Oplan Tokhang. Mananatili pong bloodless ang atin with respect po sa human rights, pero dapat po palakasin pa rin po yung ating operation sa anti-illegal drugs. Magiging basihan daw ng PNP sa palalakasing street-level anti-drug operations ang impormasyon mula sa BADAC o Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaugnay ng kautusan ng Pangulo ay re-reactivate po natin yung paghuhuli sa small-time offenders na nasa listahan po ng BADAC na kung saan ito po ay mismo nanggaling na po sa barangay level po. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nagbabala ang COMELEC na posible makasuhan ng mga kandidatong pasaway kaugnay po sa pagtatanggal ng mga campaign material. Ang ilang campaign material naman na nakolekta sa Oplan Baklas ng COMELEC, pinagkakakitaan ng ilang inmate. Saksi, si James Agustin. Maagang naging abala ang mga tauhan ng Department of Sanitation ng Cleanup Works ng Quezon City Local Government. Hinihiwalay nila ang illegal campaign materials na nakaimbak sa Payatas Control Disposal Facility. Ito yung nakolekta sa ilang Oplan Baklas ng COMELEC at LGU sa buong lungsod. Mali ang sukat o wala sa common poster area. Kaninang umaga, inspeksyon ito ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Pinalalahanan niya ang mga naging kandidato na nagdaang eleksyon. Dapat yun, manalo, matalo, tinatanggal natin yung campaign materials natin. Lalo pat yung ginamit mo ay non-biodegradable. Nire-recycle ang mga nakukolektang illegal campaign material. Dinadala ito sa female dormitory ng Quezon City Jail para gawing tote bags na ibinebenta sa merkado mula 399 pesos hanggang 699 pesos. Depende sa laki at disenyo. Taong 2022 pa nang inilunsad ang Vote to Tote program ng lokal na pamahalaan. Ito po yung isang initiative para po ma-upcycle kahit ilan man lang or kahit most of the tarps kasi we really want to divert as much as possible po from the landfill. Yung sa proceeds po namin ay of course the labor will go to the PDLs. Sa datos ng COMELEC, umabot na sa higit 711,000 na campaign posters o tarpaulin ang natanggal sa Oplan Baklas sa buong bansa mula February 11 hanggang May 16. Sa Metro Manila pa lang, umabot na sa higit 134,000 na piraso o katumbas ng 64.15 na tonelada. 82 kandidato naman ang nasampahan ng disqualification case ng Task Force Baklas sa COMELEC dahil sa illegal campaign materials. Kinakailangan yung aming task force ma-report sa atin kung sino yung mga hindi nagtanggal, sino yung mga nagmatigas. Kasi kahit pasabihin nyo hindi namin sila kaya i-disqualify na after the election, pwede naman namin silang filean pa rin ng kasong kriminal. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, ang inyong saksi. Hiring po ngayon ang Department of Education at hanap nila ang 16,000 guro bilang paghahanda para sa bagong school year. Ayon po sa DepEd, ito ay para madagdagan ang workforce ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Kasama sa mga hinahanap ang mga gurong may specialization, partikular na sa kindergarten at elementary school, pati na mga kailangang asignatura sa junior at senior high school. Sa June 16, ang school opening at magtatapos naman ang school year sa March 31 sa susunod na taon. Ang paalala ng DepEd sa mga gustong mag-apply, makipag-ugnayan sa mga Schools Division Office para sa requirements. Humantong sa rayot ang pagdiriwang ng piyesta sa isang barangay sa Quezon City. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Naglilipar ang mga bote, pati na nga mesa. Ganito ang nangyari sa Barangay Tatulon, Quezon City, kahapon ng umaga, matapos ang selebrasyon ng piyesta sa lugar. Medyo siguro mga lasing na, hanggang sa umabot sa punto na nagkahamunan. Doon, nagkaroon po ng konting sagutan
hanggang sa nagpang-abot na po sila. Makikita sa kuha ng CCTV ng barangay ang sinasabing pinagmula ng away, ang pagwisik ng tubig ng isang grupo sa isa pang grupo ng mga kalalakihan, nagkasagutan, naghamunan hanggang mauwi sa gulo. Agad daw rumisponde ang mga taga-barangay. Nagpulasan na po. Salamat din tayo dahil wala namang mga bystander na tinamaan ng mga bote at wala naman din damage yung ibang mga sasakyan doon. Nang humupa na ang gulo, kita sa video ang isang ito na duguan ang ulo. Siya ang itinuturong nagsimula ng gulo, bagay na kanya namang inamin. Yung ininom ko pong tubig, winisik ko po sa kanila. Kasi sabi po ng mga kasama ko, pakilala rin daw po yung tropa daw. Bakit? Hindi ko din po kasi puro nakainom din po kami, ma'am. Ang suntukan lang nung una, nauwi sa batuhan at paluan ng bote. Pag suntok niya po sa akin, po ako inaabot. Tumumba po ako. Pag tumumba ko po, may sumunod pang kasama niya na pumalo ng bote. Nagtamo ng mga sugat ang mga sangkot sa rayot, kabilang ang 2 menor de edad. Nakursa na daw po siguro kami na ganun-ganun. Binasa kami ng tubig. Sila po yung lumulusob na lumulusob. Sila po ang unang umawak ng bote po. Kami po, siyempre may binasag po nila yung bote. Ipinatawag na dito sa barangay ang magkabilang panig, pero may pangamba pa rin ang mga magulang ng ilang mga nasangkot sa gulo. Siyempre yung safeness ng mga anak namin. Baka mamaya kung saan magpunta yung mga anak ko o ano man, baka mamaya matambangan nila. Mas safe lang yung mga anak namin na hindi nila babalikan. Hindi na nagsampa ng reklamo ang magkabilang panig matapos magkasundo. Gayunman, paalala ng mga otoridad. Kung sila po ay ma-involve sa anumang mga karahasan o disorder, ay may kaukulan po yung parusa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mahigit 2,000 kilong droga na may halagang mahigit 5 milyong piso sinira ng PIDEA sa Integrated Waste Management sa Barangay Aguado, 13 Martires, Cavite. Ayon sa PIDEA, patunay ito na hindi nire-recycle ng gobyerno ang mga nakukumpiska nilang bawal na gamot. Ito ngayon yung marching orders ng ating presidente na lahat-lahat ng ating mga nakukumpiska ay dapat walang bumabalik sa komunidad. Kasama sa sinunog ang mga expired na gamot na sinurrender sa PIDEA ng mga butika. Pati na ang mahigit 400 kilo ng shabu na nasabat naman sa pantalan sa Maynila nitong Enero. Fleet ng mga maintenance equipment bilang paghahanda sa tag-ulan, ibinida ng MMDA. May mga loader trucks at excavators, telescopic cranes, watertight trucks, mga bangka at mga mobile pump na pinondohan ng World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank. May mga dump trucks at power cleaning machines naman na mula sa pondo ng MMDA. Ito po ay gagamitin natin panglinis ng mga esteros, canals, at iba pa pong daluyan ng tubig para masiguro na yung ating pong mga bomba or mga pumps ay makakabot yung mga tubig para po mailabas natin ng Metro Manila para po maiwasang magbaha or kung may baha man, hindi po ito tataas at mabilis pong huhupa. Kabilang sa mga modern equipment ng MMDA ang mga pressure pump na kayang linisin ng mga tumigas na mantika at semento. May mga vacuum din na kayang humigop ng mga basura. Pero ayon sa MMDA, pinakamahalaga pa rin daw ang disiplina ng mga mamamayan. Dapat po maging disiplinado rin po ang ating mga kababayan. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Dahil yan po, pag napunta sa daluyan tubig, magbabara. Nagkokos po yan ng flash floods, ng pagbaha, at ganoon din po ng sakit. So, sana po magkaroon tayo ng disiplina para po maging maayos yung ating komunidad. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Ngayong 2025, mamarkahan ng ating kapusang si Jessica Soho ang kanyang ika-40 taon sa broadcast industry. At bilang bahagi po nito, ilulunsad ng GMA Public Affairs ang digital archives ng kanyang mga di malilimutang storya sa nakalipas na 4 na dekada. Ating saksihan. Marami pa ring taong na-trap sa loob ng Hyatt Terraces dito sa Baguio. Sa kasalukuyan po ay nagsasagawa na ng clearing at mapping operations ang mga tauhan ng militar doon. Ito raw yung pinakamataas na part nitong baryong ito. Pero wala rin, naanod din daw yan eh. Haligi ng industriya ng pamamahayag. Naging saksi sa iba't ibang makasaysayang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo.
What was that? Ang husay ni multi-awarded Kapuso journalist Jessica Soho, pinanday ng kanyang 4 na dekadang karanasan. Karanasan na ibabahagi niya sa paglulunsad ngayong Biyernes ng kanyang digital archives na Jessica Soho at 40, telling the story of Filipinos. Ang ilan sa mga natatanging niyang ulat sa nakalipas na 4 na dekada, mapapanood sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ang mga leksyon sa 40 taong karera bilang broadcast journalist, ibinahagi rin ni Jessica sa mga tinatayang 4,000 delegado sa 2025 National Schools Press Conference, kung saan siya ang keynote speaker. If I have to live my life all over again, pipiliin ko pa rin maging journalist. Basically because I love telling stories. We break stories and happily and proudly say that we have also changed many lives for the better by way of our stories. Yes, we believe in the power of stories. Stories are powerful. Hinikayat din niya ang mga estudyante na gamitin ang teknolohiya sa pagpapalaganap ng katotohanan at paglaban sa fake news. Because you have been truly blessed with digital technology and the skill set to go with it, may I urge you to please use technology for good. Gamitin nyo ang teknolohiya para sa kabutihan. At the time na medyo binibira ang media with a lot of criticisms, tapos nadidimin din yung profession because of all the fake news that's going around, nakakatuwa, nakaka-inspire that there are a lot of young journalists out there who would still like to become professional journalists. So I think the future is bright for journalism. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tila lumelevel up ang simpleng boat ride ng ilang turista sa Boracay nang mauwi ito sa sightseeing ng mga balyena. Naispatan kasi nila ang mga short-finned pilot whale. At ayon sa uploader, hindi nila ito inaasahan dahil bihira lang daw mamataan ang mga balyena sa isla. Maasa matagaroon na marami pang dumayong pilot whale na anlay dagdag atraksyon sa isla. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.